Listen, if you won't start with God, you will end up with God. Kapag sinimulan mong may Diyos, magtatapos ka rin may Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen and amen. The word of the Lord says, from the rising of the sun and unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. You know what? Kulang pa ba kung unusin yung pagpupuri at pagsamba natin, mga kapatid? Hallelujah. Salamat sa Diyos at sa tuwing itataas natin ang pangalan ng Panginoon, sumasama sa atin ang presensya ng Panginoon. Oh, let's worship the Lord right now. Let's come and worship to the Lord. Let's praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Huwag na kayong magtaka. Yung mga set up ng youth, meron silang inassign na 2 song leader, mga kapatid. Praise God. At maganda naman po ang nag-impact nito, mga kapatid. Thank you, Jesus. Genesis chapter 1, verse 1. Ganito ang sabi ng Bible, babasahin ko po sa wikang Ingles, right after pakibasa sa Tagalog. Genesis 1, verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Praise the Lord. Sige po. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Praise God. Pagpalain tayo ng Panginoon, please be seated. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Mga youth, lahat ng youth, may meeting po tayo mamaya after ng ating service. Praise God. Nais kong mag-aral sa isang aralin. Pamamagatan po natin ito hango sa Genesis 1 verse 1, in the beginning. Praise God. Isa sa pinakamahirap gawin ng isang tao kung siya ay papasok sa negosyo, o let's say magpapamilya, o let's say manliligaw pa lang, ay ang magpasimula. Yan ang pinakamahirap gawin. Yung simulan o magpasimula. Pagkat ikaw ay novice pa, meaning baguhan, at wala pang karanasan. May pagkakataon, hindi mo alam kung saan ka pupunta, sapagkat ikaw nga ay baguhan. Paano mo sisimulan magsalita, o kung paano ka mag-uumpisa. Gaya ng panahong pinili ng Diyos si Solomon na maging hari ng Israel, kahalili ng kanyang amang si David. Sa 1 King chapter 3, verse 3, ang sabi ng Bible ay ganito. Praise the Lord. At inibig ni Solomon ng Panginoon na lumalakad sa mga palatuntunan ni David na kanyang ama. Siya'y naghahain lamang at nagsusulong ng kamangyan sa matataas na dahon. Praise the Lord. Meron pong tatlong bagay na gusto kong makita natin, mga kapatid. Tatlong pangunahing kalidad na mayroon si Solomon na nakapagbigay lugod sa mata ng Diyos, mga kapatid. Kung bakit sa lahat ng anak ni David, ang naging kahalili ni King David ay itong haring si Solomon. You know what? Marami pong anak, mga kapatid, si David. The truth is, hindi naman si Solomon ang panganay na anak ni David. Sa Bible, ang humahalili, mga kapatid, sa ama o sa tatay na hari pagka siya'y namatay o nawala na, ay automatically yung panganay na anak
Yun ang susunod na mga kapatid, magiging king. But this time, hindi po mga kapatid, yung panganay ang napiling maging hari. At ang pinili na ng Diyos, mga kapatid, ay si Solomon. Why? Bakit kaya si Solomon? Kung babasahin natin sa Bible, ang higit na karapat-dapat, mga kapatid, ay si Absalom. Bakit po? Binagit ng Biblia mula sa kanyang puyok hanggang doon sa kanyang pinakasako. Sabi ng Bible, wala kang maipipintas, mga kapatid, kay Absalom. Siya ay perpekto sa kagandahan. Maaring qualified na sana, mga kapatid, si Absalom. Pero iba ang pagtingin ng Diyos sa pagtingin ng tao. Sa 1 Kings chapter 3, verse 3, ang sabi po ng Bible, tatlong kalidad or qualification kung bakit pinili ng Lord, mga kapatid, si Solomon na maging halili na hari ng kanyang amang si David. Number 1, sabi ng Biblia, Solomon loved the Lord. Iniibig ni Solomon ang Panginoon. The Bible is very specific on this matter, mga kapatid. Binigyan talaga ng emphasis ng Biblia na itong si Solomon ay tunay na nagmamahal sa Diyos. Bagamat yung ibang mga matutuwid na hari ay umiibig din naman sa Panginoon. Pero iba yung pagbibigay ng emphasis ng Bible tungkol sa pag-ibig, mga kapatid, ni Solomon sa Panginoon. Number 2, he walked in the statutes of David, his father. We know that David is a worshiper. Alam natin yan, mababasa natin sa Bible na si David ay taong mananamba sa Diyos. And you know what? Nagkaya na ipamana na kopya ni Solomon ang gayong espiritu ni Haring David, mga kapatid. That is simply means na yun yung isa sa nakita ng Diyos kung bakit siya ay napili maging kahadili na maging hari ng kanyang amang si David. Sa Ecclesiastes chapter 2, verse 8 ay mababasa natin ng ganito, mga kapatid. Nagtipon din ako sa saga ng akin ng pilang at ginto at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Then, nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mga awit at mga babaeng mga awit at ng mga kalayawan ng mga anak ng mga tao, mga sari-saring instrumento at ng musiko ilay totoo. I got me men singers, women singers. Ayon sa ilang mga komentary, mga kapatid, naghalal si Solomon ng 1,000 mag-aawit, mga kapatid, upang umawit sa templo walang tigil. Sabi niya, I got men singers and women singers. Halos ang bilang nito'y nasa 1,000 mga kanta, mang-aawit na salit-salit na nagpupuri, umaawit, mga kapatid, sa templo ng Panginoon. Ikalawang Kronika 9:11, ito pang sabi ng Bible, mga kapatid. At ginawang mga hagdanan ng hari ang mga kahoy na album. Tandaan po natin ano po, ang kinuha ng Haring Solomon na ginawa niyang kasangkapan sa templo ng Diyos ay ang algum o yung punong kahoy ng algum. Then, sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari at mga alpa at mga salteryo na ukol sa mga awit. Amen. At wala nang nakita paggaya niyaon sa lupain ng una. Nagpagawa ang hari, mga kapatid, ng templo na ang kahoy na ginamit doon, mga kapatid, o yung hagdan ng templo na ang kahoy na ginamit doon ay algum. Nagpagawa din ang hari ng mga musical instrument. Yari sa puno, mga kapatid, ng algum. Ayon sa scholar, ang algum, ang puno ng algum ay punong bihirang makita lamang, mga kapatid. Dinugtungan pa ito ng unang hari, Kapitulo 10, versikulo 12. Sundan pa natin, mga kapatid.
At ginawa ng hari ng mga haligi ang mga kahoy na albog sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari at ginawa ng mga alpa salterio sa mga awit. Then, Kailan ba hindi dumating ang mga gayong kahoy na ng albog albog? o nakita man hanggang sa araw na ito. Praise God. Sa Ingles ay album, sa Tagalog ay almug, mga kapatid. Ayon po kay Google, these three, yung album or almug na kahoy, these three which cannot be definitely identified. Hindi ngayon alam sa panahon natin ngayon kung anong klaseng punong kahoy ito, album or almug, mga kapatid, sa Tagalog. In other words, Solomon, like his father David, is a worshiper of God. Nagpagawa siya ng mga instrumento para higit na mas magandang pakinggan ang tunog nito kung ito'y tutugtugin ng mga musician sa loob ng templo. Nag-hire din siya, kumuha din siya ng mga manlugtog at mga awit para 24/7 mayroon pong pag-aawitan, mga kapatid, sa templo ng Panginoon. Ikatlo, sabi ng Bible, he sacrificed only in high places. Si Solomon, kapag siya'y naghain at naghandog sa Diyos, hindi siya naghain kung saan-saan lang. Sabi ng Biblia, he sacrificed only in high places. What does it mean? Bakit ganon kay-specific ang Bible na si Solomon binanggit ng Biblia kung siya'y nag-aalay sa Diyos, nag-aalay lamang sa mga matataas na dako? Ang high places sa wikang Hebreo ay bama or bamut, meaning sacred place. Ganito ang respeto, ang taas ng paggalang ni Solomon sa Diyos. At sa tuwing siya'y mag-aalay sa Diyos, siya'y nag-aalay lamang ng mga handog doon sa mga banal na lugar. Listen, literal ito. Pumupunta talaga si Solomon sa mga matataas na lugar at doon siya naghahandog para sa Diyos. Kung babasahin natin ang verse 4, 1 Kings chapter 3, tingnan natin ito. At ang hari ay naparoon sa Gabao Upang maghain ko, sapagkat yaon ang pinakamataas na ito dako, ang pinakamataas na lugar sa lugar na yaon, lugar ng Gabaon. And then, 1,000 handog na susulugin ang inihandog ni Solomon sa dagbanang iyon. praise the Lord. Ang tanong ay ito, ilang alay ang inihandog ni Solomon, mga kapatid, sa Diyos sa lugar na iyon? Ilan? 1,000 burnt offering. While I am reading of this verse, ang buong akala ko, mga kapatid, nang si Solomon ay nag-alay sa Diyos ng 1,000 hayop, ang buong pag-aakala ko'y sabay-sabay niyang inihandog yung 1,000 alay na yon. But you know what? Sabi ng mga iskolar, hindi. Hindi niya sabay-sabay sinulog ang 1,000 hayop, mga kapatid, sa isang araw lamang. Ang sabi ng mga scholar, Solomon devoted his 1,000 burnt offering over 1,000 days. Isang araw, isang alay. Isang araw, isang alay. It takes 3 years na naghandog si Solomon, mga kapatid, sa Panginoon. Yung 1,000 araw ay 3 taong pag-aaral. Sapagkat ang isang taon ay may 365 days. Kung yan ay 1,000 araw, meaning 3 taong naghahandog at nag-aalay, mga kapatid, si Solomon sa ating Panginoon. Kaya nga, nakuha ng lingkod na ito, ng Solomon na ito, ang mata ng Panginoon. Sabi ng Bible, siya'y umiibig sa Panginoon, lumalakad siya, mga kapatid, ayon sa nilakaran ng kanyang tatay na si David,
at siya'y naghahandog sa Diyos. Hindi siya nanghihinayang. Hindi siya nanghihinayang sa lahat ng kanyang gugugulin sa paghahandog. Ma-please niya lang, malugod niya lang, mga kapatid, ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya isang gabi, kinausap siya ng Panginoon. 1 King chapter 3, verse 5, kindly. Sa gabaon ay napakita ang Panginoon kay Salomon sa panaginip sa gabi. At sinabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. pag na-please mo yung Lord, ito ang itatanong sa iyo ng Lord. Pag nakuha mo yung mata, yung atensyon, yung puso, mga kapatid ng Panginoon, isa lang ang pwede palang itanong sa iyo ng Lord. Ano ang gusto mo at ibibigay mo sa iyo? See? Kaya kung ikaw ay maghahandog sa Diyos, kung ikaw ay mag-aalay sa Diyos, kung ikaw ay papalakpak, sasamba, magpupuri, mga kapatid sa Diyos, huwag mong panghinayangan yung oras, huwag mong panghinayangan, mga kapatid, yung magagasto mo, huwag mong panghinayangan, mga kapatid, yung panahon na gugugulin mo, sapagkat kapag nakuha mo yung mata ng Diyos, ang sasabihin naman sa iyo ng Diyos in return, ano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Verse 6, kindly. At sinabi ni Salomon, ikaw ay nagpakita sa iyong lingkod na aking amang kay David na malaking kagandang loob. Amen. Sa katotohanan at sa katuwiran at sa katapatan ng puso sa iyo. At iyong iningatan sa kaniya itong dakilang kagandahang loob na iyong binigyan siya ng isang anak na makaupo sa kaniyang luklukan gaya sa araw na ito. Nakita niyo po, mga kapatid, yung tungkol ni Salomon. Binanggit niya yung kanyang tatay ni David. Ang reference niya yung kanyang tatay na David. Lord, naawa ka sa tatay ko. Yung tatay ko, Lord, pinili mo. Yung tatay ko, Lord, nakapaglingkod dahil sa biyaya mo. At dahil doon, Diyos, yung tatay ko, binigyan mo ng anak, tinutukoy niya yung kanyang sarili. Binigyan mo ng anak na maaaring makaupo sa iyong palasyo. Verse 7, kindly. At ngayon, Panginoon Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod. ginawa mo akong hari. Then, Nakahalili ni David na aking ama. Amen. At ako'y isang munting bata lamang, hindi ko nalalaman ang paglulumbas at pumasok. Ganito, mga kapatid, ang puso ni Salomon. Sabi niya, Panginoon, ginawa mo akong hari. Ako'y isang munting bata lamang. Hindi po muspos ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ni Salomon, wala po akong kaalaman. Hindi ko alam ang paglumabas at pagpumasok. Meaning, hindi ko kayang pamahalaan, Panginoon, itong malaking bayan, itong malaking bansa ito, na iyong pinili mula sa Ehipto. Verse 8, kindly. At ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili. Amen. Isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. Verse 9. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso. Amen. Upang humatol sa iyong bayan. Upang Aking makilala ang mabuti at ang masama. Sapagkat sino ang makakahatol dito sa iyong malaking bayan. Ang hiniling ni Salomon, mga kapatid, ay isang bagay na pwedeng makapagbigay din ng kaluwalhatian at kapurihan sa Diyos. Ang hiniling niya ay bigyan mo ko, Panginoon, ng matalinong puso upang mapamahalaan ko ang bayan mo ng maayos. Yes, ano masabi ng Bible? At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon. Amen. Na hiningi ni Salomon ang bagay na ito. 11. At sinabi ng Diyos sa kaniya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito, Sapagkat dahil ito ang hiningi mo, then, at hindi mo hiningi sa iyo ang mga mahabang buhay, hindi ka humingi ng mahabang buhay, o hiningi mo man sa iyo ang mga kayamanan, hindi ka rin humingi ng kayamanan, o hiningi mo man ang buhay na iyong mga hindi mo kaaway, rin hiningi na mapagtagumpayan mo lahat ng iyong magiging kaaway. Then, hindi hiningi mo sa iyo katalinuhan upang kumilala ng kahatulan. 12. Narito aking ginawa ayon sa iyong salita. Yung sinabi mo, sabi ng Lord,
ibibigay ko. Yung nirequest mong kaalaman o karunungan, ibibigay ko. Narito, bibigyan kita ng isang pantas at matalinong puso na anupat walang magiging gaya mo na una sa iyo o may babangon pa mang sino man pagkamatay mo. Parang sinasabi ng Lord, wala nang hihigit sa katalinuhan mo. At kahit sa kayamanan, walang hihigit sa kayamanan taglay, mga kapatid ni Salomon, sapagkat yung kanyang pangusap ay nakalugod sa Diyos. Listen to me. Pag ang buhay natin naging kalugod-lugod sa Diyos, minsan, may mga bagay, mga kapatid, na kahit hindi na natin hihingi, ibinibigay ng Lord. Why? Nalugod ang Diyos sa buhay natin. Nalugod ang Diyos sa mga simpleng hingi o request lang. Verse 13, kayo. At aking namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hinihingi. At yung hindi mo hiningi, ibibigay ko rin, sabi ng Lord. Then, Ang kayamanan kayamanan, at gayon din ang karangalan, karangalan, na anupat walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. 14. At kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan, Amen? upang ingatan ang aking mga palutuntunan, Amen. at ang aking mga utos, gaya ng inilakad ng iyong mga si David, Ay, ay aking niyang palalaunin ang iyong mga araw. at kahit yung buhay na hindi mo hiningi, ibibigay ko sa iyo. Bibigyan kita ng mahabang buhay. Ito ang panimulang panahon ng paglilingkod ni Salomon sa Panginoon. Siya'y nagtitiwala lamang sa Diyos, sumasamba lamang sa Diyos, naglilingkod lamang sa iisang Diyos. Listen, if you will start with God, you will end up with God. Kapag sinimulan mong may Diyos, magtatapos ka rin may Diyos. Listen, may isang popular na awit na ang title ay Where Do I Begin? Alam niyo yan, mga kapatid? Where do I begin? Ito ay na-record noong December 17, 1970 at na-release naman noong January 15, 1971. Ang songwriter nito ay si Francis Lai. The music or the song inspired and expressed the sadness within. Naisulat, mga kapatid, ang awiting ito dala ng matinding kalungkutan niyaong nagsulat ng awiting ito. Sabi ng awit, mga kapatid, praise God, where I begin to tell the story of how pain can be, the sweet love story that is true, that the sea, the simple truth about my love she brings to me. Where do I start? Alam niyo yun, nakakalungkot na awit yan, Brother Alex. Pag napakinggan mo yan at tamang senti ka, baka mag-commit ka ng suicide. Pag pinakinggan mo ito, then you said, nakakalungkot yung awit na yan, ayaw ko pakinggan yung awit na yan. Pero hindi sinasadya, minsan pag nag-scroll ka, mga kapatid, sa Facebook, isa na, napapakinggan. Ang sumulat ng kantang ito'y nagtatanong, saan ako magsisimula? Church, mga kapatid, kanina po, pinresent ko sa inyo ang magandang buhay, bagay na ginawa ng Diyos. Ginawa ng Diyos kay Salomon. Yes, he loved God more than anything. He walked in the statutes of his father, si David. Also, he offered burnt sacrifices unto God in high places. And the Lord gave him wisdom, so that there shall not be any among the kings like unto him. God gave him riches and peace while he reigned as a king. Lahat ng ito binigay ng Panginoon kay Salomon. But listen to this. May downfall ang matalinong haring ito.
And the truth is, mabagsik yung kanyang pagbagsak. Yes, nagkaroon siya ng 1,000 mga asawa. Pero, ang higit na mas mabigat ay ito, mga kapatid. 1 King chapter 11, verse 6, kindly. At gumawa si Salomon ng masama sa paningin ng Napakabigat, no? At si Solomon ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi sumunod na lubos sa Panginoon, na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. 7. Nang magkagayoy pinagtayo ni Salomon na mataas na dako, si Chemos na karumal-dumal ng Moab, 10. sa bundok ng nasa tapat ng Jerusalem, at sa molok na kasuklat ng mga anak ni Ammon. He built high places, not to God, but for the idols, yung mga Diyos-Diyusan ng mga pagano. Could you imagine? Noon, si Solomon ay nag-aalay lamang sa mga matataas na dako para sa Panginoon. But now, hindi na ganoon. Nag-aalay si Solomon sa mga matataas na dako, hindi sa iisang Diyos ng Israel, kundi kay Chemos na karumal-tumal na Diyos ng Moab, at kay Molek na kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Mga kapatid, isa sa mabagsik na utos ng Diyos, huwag kayong sasamba o gagawa sa anumang Diyos-Diyosang inanyuan, sapagkat ang Diyos ay tunay na nabubuot. Pero ginawa yan, mga kapatid, ni Solomon. Ganito, nilapastangan ni Solomon, mga kapatid, ang Panginoon. Verse 7, kindly. Or verse 8. At gayon ang ginawa niya sa lahat niyang asawang mga taga-ibang lupa. Yung kanyang 1,000 asawa ay may kanya-kanyang Diyos na kinikilala. Sabi ng Bible, lahat ng mga Diyos-Diyusan na kanyang mga asawa, sinamba niya lahat yun, mga kapatid. Gayon ang ginawa niya sa lahat niyang asawa ng mga taga-ibang lupa. At nagsunog siya ng kamangyan. Naghahain siya, mga kapatid, hindi sa iisang Diyos ng Israel, kundi naghahain siya sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kita niyo mo kung gaano nila pastakan ni Solomon, mga kapatid, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 9, kindly. At ang Panginoon ay nagalit kay Salomon. At ang Panginoon ay naggalit kay Solomon. You know what? Si David, mga kapatid, nakagawa ng mali sa harapan ng Diyos. Pero hindi mo mababasa sa Bible. Naggalit ang Panginoon kay David. Hindi mo mababasa. Maaring si David ay nakagawa ng mali. At maaring yung puso ng Panginoon ay nasaktan sa pagkakamali ni David. But you know what? Hindi ko nabasa sa Biblia na ang Diyos ay napuot na gamit kay David. Pero si Solomon, word for word binanggit ng Bible, ang Panginoon ay naggalit kay Solomon. You know what? Kasi si David kahit nagkasala, hindi sumapa sa Diyos-Diyusan. Hindi nagpatayo ng mga matataas na dako upang sambahin yung kanilang Diyos-Diyusan. Hindi po. Pero si Solomon, sumamba sa mga Diyos-Diyusan ng kanyang mga asawa at naghain pa doon at ipinagpagawa pa sila ng mga dambana. Kaya ang Panginoon ay naggalit kay Solomon dahil ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanyang 2 beses. Mga kapatid, gusto kong ipakita ang mataas na paglagpak at pagbagsak ni Solomon, kung paano siya ay nagkaroon ng magandang testimonya noon. Ngayon, ang kanyang relasyon sa Diyos ay talagang wasak at sira. To the point that the Lord was angry with him because his heart was torn from the Lord. Itong awit na ito na nagtatanong, where do I begin?
Listen, sa kalagayan ni Salomon na nawalay sa Diyos, marahil ay pareho niyang itinatanong ito, paano ako mag-isip? Where do I begin? Where do I simula muli? Yamang ang Diyos ay nabuot o nagalit sa akin. Listen, there is no alternative ways. There is no substitution. There is no reserve or backup or auxiliary or surrogate, mga kapatid, para mabawi mo ang lakas na nawala sa iyo, kundi ang bumalik at manumbalik at magpasimula muli sa Diyos na siyang pasimula ng lahat ng mga bagay. Wala kang ibang dapat puntahan kundi doon sa lugar kung saan ka nagsimula muli. Where do I begin? Where do I start? Magsimula ka muli sa una kung paano mo nakilala ang Diyos. Kung sisimulan mong muli, hindi ka nahuhuli. Pagkat maraming nahuli ang ilalagay muli ng Diyos sa unahan. Hindi baling magsimula uli, pulutin ang ilang mga pirasong natitira at muling buuin kaysa manatiling bagsak at malayo sa presensya ng Panginoon. In the beginning, God, doon mo simulan, kapatid. Sa Diyos muli. Psalms 42 verse 2 says, hallelujah, Pinangunguhawan ng aking kaluluwa. my soul thirsted for God, Ang buhay na Diyos. for the living God. Kailan ako paririto When shall I come at haharap sa Diyos? and appear before God? Nung si David ay nahiwalay sa Diyos, tinanong niya rin ito, where do I begin? When shall I come and appear before God? I believe, mga kapatid, sa panahong si Solomon ay nag-iisang matanda na, nagtatanong din siya, paano ko sisimulan muli ang aking relasyong nasira sa harapan ng Panginoon? Hallelujah. Mga kapatid, huwag ma-open si Brother Roland, tatawagin ko siya, hindi niya alam ito. Hallelujah. Praise God. Tatawagin ko siya to testify. Hindi naman limit sa ating mga kapatid ng buhay ni Brother Roland. Ano po? Lalo ka ma-open ha. Tatawagin kita. But the Lord gave him a dream one time. At ang Lord ay nagsabi sa kanya, bumalik ka kung saan ka nagsimula. Brother Roland, please. Nakaka-surprise po, mga kapatid. Yes, ito po yung nung ako po ay mahiwalay sa Diyos. Sabi ko nga po, ang Diyos, iniwan ako. Ang Diyos, pinabayaan ako. Ang Diyos, malayo po sa akin. Pero, nung ako po ay nung ma-realize ko po, mga kapatid, ako pala ang lumayo sa Diyos. So ako po ay bumalik sa sanglibutan. At sa pagbalik ko sa sanglibutan, pinaligan ko yung aking mga kaibigan, mga kabarkada. Ang naging bunga po, mga kapatid, nahuli po ako ng mga pulis. Nakasama po sa kanila, nakulong po ako ng almost 1 year. Praise God. At sa akin pong pagkakulong, mga kapatid, pinadala ko po yung aking Bible. At hindi ko po alam kung paano ako magsisimula. Hindi ko po alam kung paano ko bubuksan ang Bible. Hindi ko po alam kung saan ko sisimulan yung aking pagkakabalik. Salamat po sa Diyos sapagkat pinagkalooban po ako ng isang gabi na nagtanong ako sa Diyos, sabi ko, Lord, saan ako babalik? Saan ako pupunta? Pero
Sa panaginip mga kapatid, ganito po ang ating narinig. Umuwi ka, bumalik ka kung saan ka natapa, doon kita ibabangon. Mga kapatid, hindi po malinaw sa akin kung saan ako babalik, kung saan ako babangon. So one night again, mga kapatid, nag-pray po ako sa Lord. At ito nga po, luminaw po sa akin, sabi po sa akin panaginip, bumalik ka kung saan ka nagsimulang nanampalataya. Mga kapatid, dito po ako nagsimula. Nung yayain po ako ni Brother Ronnie sa may Sulipan, dito po ako nagsimula. Kaya sabi ko sa aking pamilya, paglabas ko dito, babalik ako sa UPC. Dahil doon ako nagsimula. Hindi ako babalik dahil may pastor. Hindi ako babalik dahil sa mga kapatiran. Babalik ako dahil nandito ang Diyos. Salamat po sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang Biblia ay walang literal na binanggit na si Solomon ay humingi ng tawad sa Lord. Hindi natin mababasa sa Bible. But because King Solomon is a king that had wisdom, itinago niya sa kanyang pagsusulat ng aklat, especially sa Book of Ecclesiastes, itinago niya ang paghingi niya ng tawad sa Diyos sa paraan ng pagsusulat niyang librong yaon. Ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, all things is vanity and vexations of the spirit, and there was no prophet under the sun. At the ends of the days, wala ka rin mapapala. Lahat ay nagmula sa Diyos. Lahat ay babalik din sa Diyos. At ito, mga kapatid, ang paraan ng paghingi ng tawad ni Solomon sa Panginoon. At sa Ecclesiastes, chapter 12, verse 13, ang sabi ng Bible, mga kapatid, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katotohanan. this is the conclusion of the whole matter. Ito yung assessment, mga kapatid. Ito yung total, ito yung sagot sa lahat, mga kapatid, ng mga tanong, pagkukulang at agam-agam ni Solomon. Sabi niya sa kanyang conclusion, this is the conclusions of the whole matter. Dalawang bagay lang. Fear God and keep His commandments. Ito lang naman talaga ang tungkulin natin. Simulan natin muli sa Diyos. Balikan uli natin ang ating pundasyon sa Diyos. Itayo uli natin ang ating relasyon sa Diyos. Ang mga commitment natin sa Diyos, muli nating pagtibayin at huwag tayong magsawang bumalik at bumalik at bumalik sa presensya ng Diyos at muli magpapuspos sa Espiritu at pag-ibig ng Diyos. In the beginning, God, siya ang simula. At kung siya ang simula, pagdating mo sa dulo, siya pa rin ang katapusan. Mga Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. Hallelujah. Mga kapatid, balik tayo sa presensya ng Panginoon. Balikan natin yung una nating sumpat pangako sa Panginoon. At muli, yung mga pira-piraso na tila'y nagkawatak-watak, buuin natin. At muli sabihin natin sa Panginoon, yung mga ipinangako natin sa Kanya. St. Olstead, hallelujah.